Dahil sa ayaw ipagtapat ni Moira ang totoo kay Zoe kung sino ang kanyang real father, at kahit anong paliwanag ni Moira kay Zoe o pinipilit na dapat walang makaalam na iba o dapat siya lang ang tagapagmana ng kayamanan o ari-arian ni Dr. Tanya. Ngunit ayaw ni Zoe. Gusto niya talagang malaman ang totoo, lalong di siya mapakali, at sabi nga, di na siya bata para palagpasin pa o kalimutan ang lahat ng kanyang natuklasan. Kahit anong pakiusap ni Moira kay Zoe ay ayaw nitong makinig kay Moira, lalo nitong sinindak si Moira na ipagtatapat kay Annalyn at Don Pepe ang totoo. Ayaw talagang magpapigil ni Zoe. Lumabas talaga ito ng office ni Moira at ayaw nitong paawat. Na isusumbong nito si Moira at isasabi nito ang totoo kay Annalyn at Don Pepe. Kaya sinundan ito ni Moira at alam niyang matigas ang ulo ng kanyang anak dahil siya ang nagturo nito ng ugali ni Zoe at dahil siya ang nagpalaki at ipinagtapat nga ni Zoe ang totoo kaila Annalyn at Don Pepe. Ngunit naabutan ito ni Moira. Humingi lang ng pasensya si Moira kaila Annalyn at lolo nito. Sinabi niya lang na pasensya na kay Zoe dahil naguguluhan lang ito o naguguluhan lang ang kanyang utak dahil sa mga pangyayari. Sa kabilang banda naman, pumunta ng ospital si Dr. Carlos o ang real father ni Zoe at nagkita sila ni Moira at ipinagtapat ni Moira ang totoo kay Dr. Carlos na siya ang real father ni Annalyn. Ngunit hindi pa handa at nabigla ang doktor, hindi makapaniwala sa sinasabi ni Moira. Kaya di niya kayang harapin si Zoe o ayaw niya itong kausapin. Kahit nakiusap si Moira kay Dr. Carlos, ay tumanggi ito na makipagkita kay Zoe. Sa kabilang banda naman, pumunta naman si Zoe kila mama niya, Moira. Tinanong niya si Moira kung nagkita na sila o nakausap niya na ang kanyang real father. At pinasinungalingan ito ni Moira na oo, gustong-gusto ka ding makita ng iyong papa. Yun ang sabi niya kay Zoe. Sa kabilang banda naman, nagtaka si Annalyn at ang mga staff ng ospital. Bakit laging pinagtatanggol ni Zoe si Annalyn sa mga nang aapi sa kanya at bumait ito bigla sa kanya. Kaya napaisip sila, ano kaya ang hidden agenda nito? Samantalang nalaman ni Zoe ang totoo na ayaw makipagkita ng kanyang real father, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan na makita ito. Siya na mismo ang pumunta sa office nito para ipakilala niya ang kanyang sarili bilang anak. At yun naman ang pagkabigla ng kanyang tatay. Abangan bukas ang kaabang-abang na eksena sa Abot Kamay na Pangarap. Thank you for watching, guys. Please huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you.